Anong reprobate? Ang reprobate mind, kung sa Bisaya, dunot na kasing-kasing. Hindi na alam mag-discern what is good or bad. Kala lahat ginagawa tama para sa sarili nila. Para lang silang complacency, silang sariling kasiyahan sa buhay, nagmamayabang sa buhay na hindi nila naintindihan ng sarili na. Speaking with lies and hypocrisy. Ng salita ng kasinungalingan at puro kayabangan pa ibabaw. Kaya tayo sa Cagayan de Oro, salamat sa iyong panampalataya sa Diyos. Na walang nabibihag ng mga taong ginagamit ng kaaway. Salamat for your faithfulness and obedience sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapangaral ko ito kahit sa mahuling araw dapat malaman ang mga Kristiyano baka dumating sa ating buhay ito. Ang Espiritu din tayo hayag, ngunit sa hayag sinabi ng Espiritu na sa huling panahon, ang iba ay magsisitalikod sa panampalataya at makikinig sa mga Espiritong mapaghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Palagpakan natin, Diyos. Amen? 2 Thessalonians chapter 2 verse 1, ano pang sinasabi bilang paalala sa atin? Praise the Lord. Sa aklat ng ikalawang Tesalonika, Kabanata 2, ang talata ay 1. Ngayon, aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Isukristo at sa pagkakatipon sa Kanya. 2, huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong magbabagabag, maging sa pamagitan man ng Espiritu o sa pamagitan ng salita o sa pamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Palakpakan natin, Diyos. Paalaala. Now I beseech you, brethren, by the coming of the Lord Jesus Christ, by the gathering together unto Him. Sa ating pagsama-sama, we are gathering here today. But you so not shaken in mind. Hindi kayo magugulimihanan sa inyong pang-iisip. Or be troubled, mag-alala. Neither by spirit, sa espiritu. Marami mga espiritu na paghikayat. Or by word, sa mga narinig nyo ng mga nababasa nyo ng mga salita. Or mga liter. Or from us, para sa amin. As the day of Christ is at hand. Ang araw ng Panginoon ay malapit na. Pag ito yung makikita nyo. Let no man deceive you by any means. 3. Let no man deceive you by any means. Bantay kayo. Nga walang makadaya sa inyo nga sinumang tao sa lahat ng bagay. Pakinggan nyo po yun, basahin nyo. Let no man deceive you. Tao lang mag-deceive. By any means. Lahat ng pamaagi, lahat ng bagay, lahat ng pamaagi niya, in any means. For that day that shall not come, except there shall come falling away first. Ito yung mga tanda. Except, maliban nga, maraming munang mabagsak, mawala, matumba sa panampalataya. Except there come a falling away first. Maliban, darating muna daw ang maraming mabagsak, falling down, away, running away, first from the Lord. And that man of sin will be revealed. Yan. Ang anak ng kapahamakan, kasalanan, ipahayag. The son of perdition. The son of perdition, anak ng kapahamakan ng kaligtasan ng tao. Son of perdition. Palakpakan natin, Diyos. Kapahamakan ng kaligtasan. Son of perdition, yung tao ng 666. Amen. Huwag kayo padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban nang dumating mula ang pagkataliwakas at mahayag ang taong makasalanan at ang anak ng kapahamakan. Kaya pag mamalikod na kayo dito sa Panginoon, delikado na po yun. Amen? Amen.
Kahit any means, sa anumang paraan, kumapit kayo sa Diyos. Huwag kayo magpadaya kahit kanino man, sino mang tao na marinig nyo sa social media nagsasalita against the church. Tao yun. Sabi yung mag-deceive kayo. Sa lahat ng panahon, in any means, huwag kayo magpadaya, mga minamahal. Kayo once padaya, kayo madala, kayo mabihag, kanula sa magandang mga salita. Mapahamak ang iyong kaluluwa. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya marami talang mawala sa buong katotohanan. Marami mawala. Doon kami sa Iloilo, beloved Minister James, kasi may mga ibang kapatid doon na mga sincero, nag-chat sa ating beloved Mr. Pods, hihintayin daw siyang desisyon sa mga saito ng unang preacher sa unang wala na. Nalaman, siya lang palang gusto. Yung side ng kabilang preacher, ayaw pala. Kaya, sabi, tomorrow ang beloved Mr. James, sa katapusan salita, so si Kuya Andy, ang amin inano dito na siya lahat manguna sa inyo dito sa buong Panay. Pagkatapos, sabi, pwede magsalita, tumaas tong mga ilang tao to na mga sakop ng dating preacher, ng mga na-deceive, hindi nakaunawa. Sabi, pwede ba, Mr. Beams, na may prayer well naman kami pumili, okay naman namin kay Kuya Andy, pero hindi pa namin matanggap na siyang manguna sa amin. Kung hindi sa iba lang kami session. Sabi po, hindi pwede pabibigyan yung prayer will nyo. Sumunod kayo sa patakaran sa iglesia. Sabi niya, blessing if you obey, and of course if you disobey. So, delikado kayo. Yun, sige, sabi ni Members Kuya, sige lang, hindi basta-basta magkaroon ng transition, pag-pray lang natin, basta nagbigay kami authority para sa kanila. Ngayon, namin silang istorya, parang ako pang pinakitang mali. Di pagsalitang isa, tagtayo ako, pwede magsalita. Okay. Next-explain ko lahat sa kanila yung pangyayari. Kaya kami nga mga manggagawa, mga preachers, hindi kami basta-basta pupunta sa ibang lugar na magpipreach without the approval ng mga beloved children. Punta ko sa Sara, sa inyo sa Ruwas, hindi ako nagpunta mag-preach sa sarili ko. Inutusan ako ng beloved children. Para ipaliwanag sa inyo yung tamang pangangaral, pagsunod, tamang recognition, tamang salutation, tamang pag-grade, tamang pagrespeto sa tao na Diyos, sa propeta ng Diyos, sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, marami ang naniniwala din, kaya napunta sa atin yung kabilang lugar, sa Sara, ganun. Sila, ayaw sumunod ng ilang nanguna. Sabi, lalabas daw. Paglabas, hinakot yung mga katiran. Parang minali pa nila nga nagpagawa daw ko ng simbahan. So, hindi. Kaya kami nagpagawa ng simbahan kay ayaw makinig din yung preacher sa beloved children nga, Kuya, please tell siya, preacher na to, bumalik silang dating simbahan. Hindi siya bumalik. Kaya sabi ko, hindi siya sumunod. Kaya nagpatayo kami ng simbahan dahil sabi pa, alagaan mo yung nakaunawa, kuya, at sumunod sa'yo. Yun ang ginawa namin. Nang sinabi ko lahat, natulala sila kasi sinabi pa sila kasinungalingan. Tinwis nila. Hindi ako nagsira ng yung panampalataya. Sumunod na ako sa utos, kabutihan ang ginawa ko. Ayaw nyo talaga sumunod makinig, yun na problema. Kung gusto nyo sa akin, alagaan ta kayo. Kung ayaw sa akin, wala akong problema. Dahil kami sumusunod lang sa kalooban ng ating Panginoon. Ganon, parang nahiya sila, ganito, bahala kayo. May isang kapatira na sincero, yun tanda nagpaliwanag kay beloved Pods. Sabi niya, Kuya, nakita ko na sila talaga hindi sumunod. Wala silang pagpapasakop, iba yung katuruan nila. Nakita ko dito po, sa kay Kuya, hindi kahabagan lang. Kaya, hindi ko iwanan ng gawain, ipaglaban ko yung tamang kaayusan ng gawain. Kaya salamat sa mga Kristiyanong nakaunawa ng tamang may kaayusan sa gawain. Yung mga hindi sumusunod, yung na-deceive ng kaaway.
Totoo talaga. Sa uling araw, ma-deceive sila. Except the coming first. Maraming na-deceive. Let no man deceive you by any means, for that they shall not come except there shall coming away first. Marami mo nang mapapahamak, marami mo nang madaya, marami mo nang tatalikod sa ating Panginoon. Pagdating ng panahon yun, pag marami nang tatalikod sa Diyos, ipahayag na yung anak ng kasalanan, anak ng kapamakan, yung tatayo sa trono nga, itaas yung kanyang he exalted himself as God, seated in the temple, and he exalted himself as God. Hindi man talaga sa Diyos. Amen? Opposite and exalted himself above all that is called God, or that is worship, so that he is God, sitting in the temple of God, showing himself that he is God. Tao yon. The son of perdition, the son of sin. Alam na yun. Tinuro ko dati yun. Diba? Yun, sa Biblia. Marami mga pangyari. But before that, ito muna mga signs sa paligid. Sabi na po sila, Lord, what is the sign of your coming? And what is the sign that the end of the world? Sabi ng Panginoon, mag-ingat na walang makadaya sa iyo. Palagi siya sabi ng Panginoon, take heed that no man shall deceive you. You shall hear war and rumors of wars. Nations against nations, kingdoms against kingdoms, brothers against brothers. Kaya ngayon dito, brothers against brother. Kaya mag-iingat kayo sa mga gawain natin sa bawat mga station. Minsan yung uncle, yung pamangkin, yung kapatid, mag-away-away. Nasa Biblia, brother against brother. Wala naman dapat tayong pag-awayan. Yung pinag-awayan natin, yung pera, mga pledges, mga love offering, mga tithes, hindi naman sa atin yan. Pinagkatiwalaan lang tayo. May magkano lang yung pagkatiwalaan sa atin, maliit na pera, 3,000, 20,000, maliit lang yan, di pa nag-milyon, nag-away na tayo, nagagawa natin ng trono. Magtampo, magmahay, di na magsimba, nakalimutan niya yung pinundar niyang gawain, alisan niya, paano yung mga kamangganak niya na mawala siya, silang titingnan. Hindi niisip ko, so pride, garbo lang, pride lang. Pinasaktan ako, nagtampo ako, nagmahay ako. Hindi na uso yan. Dito bilang Kristiyano, yan ang matanda, sign nga malapit na mabalik ang Diyos, dahil brother against brother. Magkaroon ng variance against brother-in-law, sister and brother, wife and husband, mag-away-away, magkagulo sila, mga minamahal. Hindi natin alam, gawa ng niya Satanas yan. Sa Biblia, nailad ka mo, nadaya ka mo ng kaaway. Sa Biblia, huwag kayo magpaadaya sa kaaway. Sinong tao, huwag kayo magpadaya. Dapat magpakumbaba ang kada isa, magpaubos. Para sa kapayapaan, para sa kabutihan ng iglesia, sa gawain, hindi yung magkanya-kanya tayo, pakita ang abilidad, magaling ako sa iyo, magaling. Wala naman magaling dito. Lahat tayo magaling, pero mas magaling pa sa atin ang Panginoon. Mas maganda sabihin mo, wala akong galing. Para lang akong galingan. Amen. Itataas ka pa ng ating mahal na Panginoon. Kaya pag pumasok ng kaaway, yung magandang relasyon nyo, guguluhin ng kaaway. Tulad doon sa Iloilo, ginugulong isipan.